Yati Chibe, Ping An, Tai Keho, Chaki. Praises be to God for giving us this wonderful sunny Sunday to worship, together as one body of Christ. May we be not lukewarm nor cold, but most passionate in our worship and love of the Lord. Narapat po tayong sabayang manalangin sa paggabay ni Kuya Ariel. Praises to God for a wonderful opportunity once again to worship together as one. And we rightfully begin our worship program by praying together. Saglit nga po nating namnamin ang presensya ng ating Panginoon sa ating kalagitnaan. Can we close our eyes? And clear our minds of anything that may hinder us from truly experiencing Him in worship this morning. Let us take a moment to recall the past week, to recall God's hand in everything that happened. And with grateful hearts, let us begin to pray together. Please follow my leading. Gagamitin po natin ang balangkas na dasal. Tayo po ay dadakila at dudulog sa Panginoon. Aako at aamin sa ating mga pagkakamali. Susuko at magsusumamo sa Kanya upang humingi ng tulong. Aasa at aangkin ng Kanyang mga pangako para sa atin. At luluwalhati at lilingon sa Kanya. Atin pong pagbulay-bulayan ang awit bilang 150, talata 1 hanggang 2. Let us celebrate worship before God. Purihin si Yahweh sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila. Patuloy po nating alalahanin ang mga dakilang bagay na ipinamala sa atin ng Panginoon. Ang mga biyaya at mga pagsagip na tunay na sumagip sa atin. Tawagin natin siya ngayon sa mga ngalan kung paano niya pinakilala ang kanyang sarili sa bawat isa sa atin. Tunay nga ang Ama natin sa langit ang siyang tagapagligtas, ang mabuting pastol, ang punong baging, ang katotohanan, ang katwiran, ang ating kagalakan, kalakasan at kapayapaan. And before His great majesty, let us continue to profess, to confess
and come to repentance. Ating pagbulay-bulayan ng awit 130, talata 7 hanggang 8. Magtiwala ka, Israel, magtiwala ka kay Yahweh. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nakahandang sa sino man ay tumubos. Ililigtas ang Israel, bansang kanyang minamahal. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Let us humble ourselves before the Lord and ask for forgiveness for the things that we have committed. That are not according to His will, His statutes, that may have caused hurt to our fellow believer or have caused someone to stumble. For only Jesus can make it right. Let us receive His forgiveness and His restoration. Let us surrender all addiction, all fears, all worries, all negative thoughts and emotions that hinder us from truly acknowledging Him as Lord and Savior. Sa pagpapatuloy, tayo'y magsumamo, sumandig sa Kanya. Let us lift up our cries for help. Ating pagbulay-bulayan ng awit bilang 130, talata 1 hanggang 2. Sa gitna ng paghihirap kay Yahweh ay dumalangin, Panginoon, ako'y dinggin. Kapag ako'y tumataghoy, dinggin mo ang tawag ko't paghingi ng iyong tulong. Yes, we are confident that our God is a God who hears our prayers and who cares about anything that is happening in our lives. Yes, there is nothing too small that He doesn't care about it in your life. So we can approach His throne of grace at any time and cry out to Him for help. Let us do so with much thanksgiving in our hearts. Maaari po nating iiyak sa Kanya isa-isa. Lahat po ng ating dinadamdam. Lahat ng ating hinaing. Magsumbong po tayo sa Kanya sa mga oras na ito. Nakikinig siya. Pagkat hindi pa man natin nasasambit, Kanya po'y alam na. At ang tulong ay agad niyang ipinadala na. Cry out to Him about that financial trouble, that crisis in the family. The problem at work. Ask for help. Ask for His wisdom. And surely His provision, His peace
His protection, His prosperity we shall receive. Magpatuloy tayo sa pag-angkin at pag-asa sa kanyang tugon. Thus claim His promises. Pagbulay-bulayan po natin ang awit bilang 119, talata 50. Sa gitna ng kahirapan, ang nadama ko ay aliw, pagkat buhay ang natamo sa pangako mo sa akin. Yes, Jesus is the living bread. And as we receive Him, as we consume Him, by meditating on His Word, we are satisfied. Recall right now the promises of God that He has spoken to you, specifically to you, as you read His Word. And state them to God right now. Declare them in your life. As the Lord has great plans to prosper us, not to harm us, but to give us a bright future. Yes, nothing is impossible with God. Nothing is ever too hard for Him. Yes, by His stripes we have been healed. And as He is our good shepherd, we shall never be lacking anything. Let us continue to bask in His presence. Let's commune with the Spirit indwelling in us. Tayo po'y lumalahati at lumingon sa Kanya at sa Kanya lamang. Let us imagine ourselves before the throne of grace, before His majesty, before His awesome presence. Ating pagbulay-bulayan ng awit bilang 16, talata 8 hanggang 9. Alam kong kasama ko siya sa tuwina, hindi ako matitinag pagkat kapiling siya. Kaya't ako'y nagdiriwang, puso't diwa ko'y nagagalak. Hindi ako matitinag sapagkat ako'y panatag. Yes, the Lord has promised His presence with us. And He will never leave us nor forsake us. And before whatever Goliath that is before us right now, He is the God who is bigger, greater in power, stronger, able to save, mighty to save. And all we need to do is to remain in His presence. And in His presence, we shall receive everything that we need. We shall enjoy everything that we need. Yes, Lord, our Heavenly Father, we thank You for this wonderful, wonderful privilege to pray, to cry out to You, Lord. Thank You for the right You have given us to be Your children as we put our trust in Jesus as our Lord and Savior. Father, we come before You in humility. Father, we are weary, we are tired, but we are not defeated because You are our God. And You have won over everything and anything in this world at the cross of Calvary. And we claim that victory for our lives. Father, we pray that You will continue
to establish the works of our hands, that you will prosper us, Lord, that you will enable us to be a channel of your blessings to people around us. Alam po namin na yung mga iniiyak namin sa inyo ay parating na ang mga katugunan. Alam din po namin ang inyong pagpapagaling sa aming mga sakit, ang inyong paggabay sa bawat paglalakbay, ang inyong kalakasan sa aming kahinaan ay aming tinatanggap. Father, we lift up to you our worship this morning and pray that you alone will be glorified, honored, worshiped, that you alone, Lord, will be lifted high. Father, we surrender to you everything, Lord. We ask that you bless everything about this worship service, Lord, from the message, from the singing, from the praise and worship, from the fellowship, Lord. Father, be enthroned in our praises. This is our prayer in the mighty and most precious name of Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Lan sin hua hi huan diang mi zi ui lai cham ka lai o tiong hua ki to kao hui e bang ting dian hap zong pai kinadit si ge chap kao ho di kong di lak ni si kan le pe jia kin no. We are so happy that we are now journeying on with Jesus, finishing the first third of the year by the end of this month. Patuloy po nating inaalala ang ating tema sa taon na ito. Yes, we are praying to grow in our knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, that we can grow more intimate with Him. No? Gaya nga ng ating nasabi na lalo po natin nakikilala ang Panginoon, lalo po tayong napapalapit sa Kanya. And we are praying that we will remain in Him so that we can bear much fruit for Him. At hinati nga po natin ng taon, una, we are journeying on with Jesus to understand who Jesus really is. And susunod na po, magsisimula sa susunod na buwan sa Mayo, we are going to enjoy and experience His messages and miracles. So kung itong naunang series po natin from January to April was about the many names of Jesus, of how He revealed Himself to us in His Word, susunod naman po ay pag-aaralan natin ang Kanyang mga miracles and messages from the four gospel books. At dito po natin inaasahan na lalo po nating maunawaan ang Kanyang kapangyarihan at lalo po nating maranasan ito sa ating buhay. At sa pagtatapos ng taon, tayo po ay we're celebrating Christ as a community. Kaya dito naman po natin pag-aaralan yung mga one another verses, kung saan nais na po nating maipamuhay yung mga ipinangaral ng Panginoong Jesus. Ito na nga po yung mula Enero, Pebrero, Marso, at ngayon po, nasa Abril na tayo. Tayo po ay nasa ikatlong linggo na, and we have the remaining week next week. No? Nung unang linggo po ng pagsamba sa buwan ng Abril, we came to be reminded of how Jesus is the Prince of Peace, how He is truly the peace that transcends all understanding, that guards our hearts and minds from the works of the enemy. Nung sumunod na linggo naman po, Jesus is the servant of the Lord. Last week po yun. Napaalalahanan tayo that as Jesus was most obedient and humble before our Heavenly Father, ganun din po siya sa bawat isa sa atin. He came not to be served, but to serve. At sa araw na ito po, ito naman po ay tutukoy sa pagiging marapat na hukom ng ating Panginoong Jesus. We know that one day
we will come face to face with Him before His judgment throne. At ito po yung gusto nating matutunan sa araw na ito. Yung mga responsibilidad po na kailangan din po nating gampanan. We always seek the Lord because we want the blessings, pero marapat din po natin maunawaan na sa paglalakbay natin, mayroon din po tayong dapat na mga gampanan. And next week po, it's about Jesus as the Alpha and the Omega. Kaya tayo po sa umagang ito ay handa nang sumamba sa Kanya. Tayo po'y magsitayo. Atin pong ipahayag ang presensya ng Panginoon sa ating kalagitnaan sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Kanyang salita. Lan siyang hian lan e siyang king cao, diak tai ji xiong, te lak tsap chiu, te pue cao, te tsap it zat, din tio chiang xia ya ho hua, kiu ko ye mia, di ban bin tiong tuan yong ye zok ui, tio eng i gim si ko chong, tam dun i it che ki biao e zok ui, tio yang ye xiang mia hua yao, che kiu ya ho hua e lang, sim tiong yang kai hua hi, tio che kiu ya ho hua kap ye diang diak, si xiong che kiu ye bin. Let us all declare together First Chronicles, the Psalm of David from First Chronicles chapter 16, verses 8 to 11. Let us declare aloud together, give thanks to the Lord, call on His name, make known among the nations what He has done. Sing to Him, sing praise to Him, tell of all His wonderful acts. Glory in His holy name. Let the hearts of those who seek the Lord rejoice. Look to the Lord and His strength. Seek His face always. At sana handa na po ang awit ni David mula sa unang aklat ng Kronika, Kapitulo 16, talata 8 hanggang 11. Ang awit ng papuri ni David. Magpapasalamat kay Yahweh, tumawag sa kanyang pangalan. Ang lahat ng gawa niya sa lahat ay ipaalam. Umawit ng papuri at siya ay parangalan. Ang kahangahangang gaway ibalita kahit saan. Dapat kayong magalak sapagkat kayo'y kanyang bayan. Ang lahat ng sumasamba sa kanya ay magdiwang. Lumapit kayo kay Yahweh upang tulong niya'y hingin. Sa tuwina'y parangalan siya at sambahin. Manatili po tayong nakatayo at ating awitan ng papuri at pagsamba ang ating nag-iisa at tunay na Diyos. Isa pong pinagpalang umaga sa ating lahat. Isa pong painit ng painit. No? Aabot daw po ng 29 degrees Celsius para sa araw na ito. Ang ating panahon. Sana po ang ating pagmamahal sa Panginoon mas matindi pa po dito. Pwede po bang balitin natin ng isa't isa? Sabihin nyo nga ako sa inyong katabi, hot na hot ka na bang sumamba? Nakakapaso na po ba yung katabi ninyo? Sana po, let's go all out in our worship. Alam ko po, kasabay po nung tindi ng init ng panahon noon, nadadanasan po natin yung santing ng nakakahapo po, no? Yung mga pagsubok din sa buhay natin. And I know na tayo po'y pagod, no? Tayo po'y nangangamba. Pero tanging pagsamba lamang po ang marapat na tugon sa mga pagkakataon na ganito. And I pray that this morning, tayo po ay sama-sama, no, na magsusumba-samba. Okay? So, salamat at alam kong na-miss nyo to. So, saglit po nating i-review yung ating mga sayaw, no? So, yung unang awit po, O Jesus, no?
Konting talon. O Jesus, dakila ka. Luwalhati, hallelujah. Isa pa po. O Jesus, dakila ka. Luwalhati, hallelujah. Yung pangalawang awit naman po, sapat na at higit pa. Okay? Pagdating po sa koro, papunta muna tayo dito. Okay? Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mong sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Okay? Sapat na sa lahat ng pangangailangan, higit pa sa lahat ng inaasahan. Wala na nga, todo na ha, wala na nga mahihiling pa, pagkat ikay sapat na at higit pa. Handang-handa ng lahat. Sige po, tayo po ay sumabak na sa pagsamba sa Panginoon. Kung gaano man kalaki yung kinahaharap niyong problema sa ngayon, tumutok po tayo sa mas malaki, pinakadakila nating Panginoon, pagkat siya po ang magliligtas sa atin. Tumawag po tayo sa Kanya. Let's call upon our awesome, awesome God, whose presence is so majestic in this place. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with grace. No power and love, our God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with grace. No power and love, our God is an awesome God. Watch you. 我连伟大将官，地高连万以为，连脚不变我主我连伟大，我主我连伟大将官，地高连万以为，连脚不变我主我连伟大。 Panginoon, Kamangha-mangha ka, pangyarihan sa lahat, karapat-dapat. Panginoon, dakila ka, kamangha-mangha ka, pangyarihan sa lahat, karapat-dapat. Jesus, karapat-dapat. Jesus, karapat-dapat. tunay nga si Jesus ang tanging karapat-dapat tagapagligtas. At sa Kanya, ang Kanyang katapatan, lagi magbibigay ng higit sapat ng pagpapala. Sabay-sabay po tayo. Jesus, dakila ka, luwalhati, hallelujah. Oh, Jesus, dakila ka, luwalhati, hallelujah. Oh, Jesus, dakila ka, luwalhati, hallelujah. Oh, Jesus, dakila ka, luwalhati, hallelujah. Si Jesus ang mabuting pastol. Mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat nariyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Sabay-sabay ang lahat. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang sa tapat na at higit pa. Biyaya mo sa gana at umaapaw sa tapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang magiging pa pagkat ika'y sapat na.
mangangamba sa kawalan. Pagpapala mo'y laging laan, di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Oo, napakabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo sa gana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na, at higit pa. Hallelujah! Dati mabuting pastor, walang iba, kundi si Jesu Cristo. Palakpakan po natin ang nag-iisa at tunay na Diyos. Isa po sa paborito kong awit ni Haring David, ang lagi kong pinagkukunan ng lakas, ay pong awit bilang 23. The Lord is my shepherd, and I shall never be in want. Such comforting truth na ang Panginoon na pinakamakapangyarihan sa lahat, dakila sa kapangyarihan, sa tulong, sa pagmamahal. Ang siyang aking pastol at ako'y kanyang inaalagaan, dinadala sa dapat kong kalagyan na lugar, pinag-iingatan laban sa kaaway, pinalalakas. In all the days of my life, I know that He is with me as He has promised. Let's always remember that the Lord we are serving is alive, and He is the risen Savior, and He is an abiding Spirit that will never leave us nor forsake us. Yes, we believe you, Lord. We receive your blessings. You're our guide. You're our every decision.
back following you. 我相信，我相信，我的生命已不同，一路上有主来陪伴我，永远不离开我。 Let's continue to declare our faith. I believe that Jesus is my dearest friend. All for me, He gave His life at Calvary. I believe in God our Heavenly Father, who from up above comforts us by His great love. I believe the Holy Spirit's leading me day by day in every trial and victory. I believe my life is His great masterpiece. I will worship Him, glorify His holy name. I believe Jesus saves with open hearts that all receive the greatest love and grace only He can give. I believe Jesus reigns. He sets me free, gone are my chains. This I know, I'm His, and I will be with Him eternally. There's no other Savior other than you, Jesus. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Yes, Lord. There's no other God worthy of our worship other than you. You alone is our Savior. There's no other name given unto man by which we can be saved other than
the mighty name of Jesus. You are the King of Kings. You are the Lord of Lords. You are our risen Savior. Let's give a biggest clap offering to Jesus Christ our Lord. You may now be seated. Yes, amen po. Tunay nga walang ibang karapat-dapat ng ating pagsamba kundi ang ating nag-iisa at tunay na Diyos. Patuloy tayong magbubunyi sa Kanyang presensya. Ngayon naman sa piging ng Kanyang salita. Mangyaring maganda na po ang lahat sa pagbasa ng talatang tutok ng pangangaral sa umagang ito. Basahin po natin sa ikalawang aklat ng Korinto, Kapitulo 5, talata 1 hanggang 10. Alam namin kapag nasira na ang toldang tinatahan natin ngayon, ang ating katawang lupa, kami ay tahanan sa langit na hindi kailanman nasisira. Isang tahanang ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Dumaraing kami habang kami nasa toldang ito at labis na nananabik sa aming tahanang makalangit. Upang kung mabihisan na kami nito ay hindi kami matagpuang hubad. Habang nakatira pa kami sa toldang ito, kami naghihinagpis at dumaraing. Hindi dahil nais naming iwaksi ang katawang panlupa, kundi dahil nais na naming mabihisan ng katawang panlangit. Sa gayon, ang buhay na may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos mismo ang naghanda sa amin para sa ganitong pagbabago at ibinigay niya sa amin ang Espiritu bilang katibayan na ito'y matutupad. Kaya't laging malakas ang aming loob. Alam naming habang kami narito pa sa katawang lupa, hindi kami makakapasok sa tahanan inihanda ng Panginoon. Sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas ang aming loob at mas gusto pa nga naming iwan ang katawang ito na aming tinatahan ngayon upang manirahan sa piling ng Panginoon. Kaya naman ang pinakananais namin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa o maging nasa piling na Niya. Sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama, nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. So, purihin po ang Diyos sa pagbasa ng Kanyang salita at sa pagpapadala niya ng inaasahang mensahero upang gumabay sa atin na maunawaan upang mapamahuhay ayon sa aral ng talatang ating binasa. So, arangkada sa pangangaral ang admin pastor ng Christian Gospel Church ng Malinta, Valenzuela, na pamilyar na muka at boses bilang broadcaster sa 702 DCAS at host ng devotional vlogs ng programang Asa Ka Pa. Siya ay Executive Publishing Director ng Touch Life Global Foundation, isa pong piloto, at masunuring asawa ni Sister Glyza, at butihing ama ni Nabea at Jigs. So let us clap unto the Lord as we welcome Brother Pastor Jebo Bansuelo. Magandang umaga po sa inyong lahat.
Ako ho ay humihingi ng paumanhin dahil marami yata akong pinakaba kanina. Ako po ay actually maaga ho ako umalis. Umalis po ako ng around 4:15 ng madaling araw. May church po kami sa Pangi, Laguna sa may itaas, no? Bundok. So anniversary po kanina and every time na pupunta po ako rito, dumadaan muna ako ron para mag-speak. Nagkataon po na anniversary din kanina. So special po ang programa kaya medyo natagalan pababa. Nag-aakyat sila ng propeller ng windmill doon eh. So kaya may traffic din kahit nasa bundok. So anyway, praise the Lord po sa umagang ito. Kagaya po ng nabanggit, ang ating pagbabasihan ay hango po sa 2 Corinthians chapter 5. At yung ating tema is accountable to God. Napakaganda pong paalala nito. Halimbawa, sa panahon po natin ngayon, ramdam niyo ho ba ang epekto ng pagtaas ng diesel at ng gasolina? Kayo ho ba ay bothered? Sobra, no? Biruan nga pa minsan kung talagang hindi importante ang lakad, ay manatili na lang sa bahay. Ano ho, para bang may kaibigan pa nga ako nagkomento na ang sabi niya, ang pakiramdam ay parang nung pandemic, di ho ba? Nung pandemic, bawal lumabas. Ngayon ho, hindi naman bawal, pero ayaw mong lumabas dahil masyadong magastos lumabas. Ang sabi nga ng isa, tayo ho ay nagtatrabaho para may pambili ng diesel, kaya ka bumibili ng diesel para makapasok sa trabaho. Parang gumaganon-ganon lang ang buhay natin. So anyway, kaya ko po sinasabi yan kasi itong topic natin sobrang halaga at nakakalungkot na hindi tayo nababahala dito. Na later on, we will be accountable to God. Kung kayo po ay bothered ng diesel, ng gas, ibig sabihin it is important to you. Tama? At may nakapagsabi po, what bothers you is truly important to you or matters to you. What bothers you truly matters to you. Kung ano po ang bumabagabag sa atin, yun talaga ang mahalaga sa atin. At pag tayo po ay nababagabag ng pansamantalang bagay, kagaya po ng mga bagay sa mundong ito, nalilipas din. At tama lang naman na from time to time nababagabag tayo nito. Pero hindi maaari na yan ang nagbabagabag sa atin, pero ang reality na tayo po ay haharap sa ating Diyos ay hindi tayo naaapektuhan noon. May problema sa Christian life. Naunawaan? Kaya I would say, bilang isang mananampalataya, napaka-importante po na ating maintindihan na sa Bible, yung pagdating ni Jesus bilang hukom, ito po ay una, nagbibigay po sa atin ng accountability, kaya ang title natin is Accountable to God. Nagpapaalala sa atin na ultimately, ang ating pananagutan po ay hindi sa mga nagtitinda ng gasolina o diesel. Ang pananagutan natin ay ultimately sa ating Panginoon. Kasi lahat ng bagay sa mundo lilipas Isa pang mahalagang bagay po, ito ay reminder din sa atin ng ating pag-asa. Na dahil tayo po ay niligtas ng Panginoon, pinatawad tayo ng Panginoon, at dahil po ron, may katiyakan tayo na pag dumating ang Panginoon, tayo po ay dadalhin niya sa langit at lahat ng pagdurusa, paghihirap sa mundong ito ay pansamantala. At pag tayo po ay nasa langit, yun po ang tunay na tahanan po natin. At yan ang napakagandang reality. Kasi paminsan, para bang masyado tayong affected ng buhay sa mundong ito, na nakakalimutan natin na ang buhay sa mundong ito ay pansamantala. Ang tinatanaw natin ay langit. At ang description sa Revelation, wala ng pagluha, walang karamdaman, praise God, walang diesel, walang gas, pero wala sa Bible yun. Pero ang point po, hindi na natin kailangan doon. Pero ang bottom line mga kapatid, it reminds us of the glorious hope that we have. Now, bago tayo dumiretso sa ating pag-aaralan ngayon, bigyan ko kayo ng background ng Korinto. Yung 1 and 2 Corinthians, yan po ay sinulat ni Apostle Paul at pinapaalala niya na bilang isang mananampalataya, tayo po ngayon ay bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao, ang pananagutan natin ay sa ating Panginoon. Kaya ang mahalagang tanong ng isang mananampalataya, pag ako ba ay humarap sa aking Diyos, can I honestly say, face to face with Jesus, that Lord, I have lived my life well. And can God tell us, my good and faithful servant? Di ho ba? Kasi pag alam mo, hindi ba may kasabihan tayo, people will not do what you expect. They will do what you inspect. Yung mga nagtatrabaho, pagka merong boss, sumisipag, di ba? Kahit wala namang ginagawa, bisi-bisihan.
Kahit wala nang tinatype, click ng click. No? Na para bang may ginagawa. O tawag ng tawag kahit walang kausap. So bakit po? Kasi conscious tayo sa ating pananagutan. Now, ito po yung isang bagay na nawawala sa mga mananampalataya. We become very short-sighted. Short-sighted in the sense that the world bothers us, but the Lord does not bother us. No? Kailangan makita natin yung pagpapahalaga sa Panginoon, makaapekto yun sa kung paano tayo namumuhay ngayon. Kaya nakakalungkot po na mananampalataya pero walang pag-asa. Mananampalataya pero mas atubili, mas bagabag sa mga bagay na pansamantala kaysa sa mga bagay na mahalaga sa ating Diyos. So yung pag-aaral natin ngayon, ibinabalik tayo anong importante at anong paghahanda ang dapat nating gawin. So umpisahan po natin. Bago tayo dumiretso dun sa passage na ating tinalakay kanina, tingnan muna natin, meron palang iba't ibang stages ang tinatawag nating spiritual life. Yung una po is referred to as the natural man. Ito po yung tao na walang ugnayan kay Jesus. Walang ugnayan. At sa Bible, pag sinabi nating Jesus is our judge, maraming kahulugan at dalawa po doon ang makikita natin. Una, kung wala kang ugnayan kay Jesus, ang sinasabi ng Bible, ang katiyakan po, impyerno ang pupuntahan. Pag wala kang relationship kay Jesus, kasi bakit po? Siya ang ating tagapagligtas. Kung ikaw naman ay mananampalataya, may hamon na mamuhay kagaya ng nararapat sa isang mananampalataya. Ngayon po, di ho ba ito yung season ng moving up o kaya graduation, tama? Sa school ba natin, tapos na? O tapos na? Hindi ba paminsan pag nandun ka na, kung estudyante ka, alam niyo yung feeling na konti na lang, honor ka na sana. Yan. Ya? Yung feeling na lahat sila may nakasabit, ikaw ang nakasabit, sampagita, binili pa ng nanay mo. Para bang, uy, bakit ganon? Yun yung mga moments na nare-realize natin, dapat pala mas ginalingan ko pa. Tama? Yung pag nandun ka na, doon mo nare-realize na dapat pala ginawa kong layunin. No? Kami pinapaalala namin, lalo na sa aming panganay, siya po ay 15 years old, na kung gusto mong magkaroon ng magandang award, pagdating sa dulo, hindi ka sa dulo magsisipag. Tama? Talagang all throughout, from first quarter, second quarter, third, fourth, all throughout, dapat nandun ang kasipagan mo. Kasi bakit? Kadalasan po, pag nasa dulo tayo at saka tayo nagkukumahog. Ako, pastor, marami na hong pagkakataon, yung mga malapit ng mamatay, ang prayer po, pastor, pakipag-pray na humaba pa ang buhay at nangangako ako na maglilingkod ako sa Panginoon. Ang haba-haba na ng buhay mo, bakit kung kailan last 2 minutes na, doon ka pa biglang maglilingkod sa Panginoon? Naintindihan niyo po? Yung parang pag malapit na mamatay, doon naaalala lagi si Lord. Kaya nga ang sabi ni Lord, kukunin na nga kita nang hindi mo na ako makalimutan. Di ba? Kasi nga, ang problema ho natin, napakagaling natin sa dulo. Si Apostle Paul, nung sinabi po niya na I have fought the good fight, I have finished the race, I have remained faithful, the moment na siya po'y nakakilala sa Panginoon, he really remained faithful to God. At yung kanyang tagumpay sa dulo ay produkto ng kanyang katapatan sa simula, sa gitna, hanggang dulo ng kanyang buhay. Hindi mo masasabi that you have remained faithful, hindi mo masasabi that you have fought the good fight unless you are faithful all throughout. At para mangyari yon, kailangan po maunawaan natin, nasaan ako sa aking spiritual life. Tingnan niyo po ang sinasabi dito sa Bible. Ang sabi sa 1 Corinthians 2:14, but people who are not spiritual can't receive these truths from God's Spirit. It all sounds what? Foolish to them. They cannot understand it. For only those who are spiritual can understand what the Spirit means. So sinasabi ho ng passage na ito, may mga taong walang pagpapahalaga sa Diyos, wala silang pakialam sa pananagutan sa Diyos simply because they do not belong to God. Pero kahit wala ho tayong pakialam, kahit hindi natin kilalanin si Jesus, tinitiyak ko po sa inyo, ang sino mang wala kay Kristo, kahit wala siyang pakialam kay Kristo, ay mananagot kay Kristo. Amen? Yun ang nakakatakot dun eh. Yung bang, kahit ba wala kang pakialam sa tingin mo, hindi ka mananagot, ang reality is lahat may pananagutan. Dahil babalik tayo sa ating Creator. Kung wala kang ugnayan kay Kristo, you will be judged. Tingnan niyo yung description. Yung natural man, he does not accept spiritual things.
Walang pahalaga. Bakit patay siya sa mga bagay na espiritual? He considers spiritual things as foolishness. Ewan ko kung naalala niyo pa yung time na wala pa kayong pagkakilala kay Kristo. No? Kanina nga sinasabi ko doon sa aming mission team. Kasi imagine, yung church po celebrated 13 years of existence starting from the first service. Pero kung idadagdag pa yung outreach namin, wala pang church, almost 2 decades na po. Can you imagine, ano? Sabi ko sa kanila, 2 decades. Nung pinalabas nga yung video nung aming history, natawa na lang kami kasi ang layo na nung itsura dati. Sa ngayon. Pero ang sinasabi ko nga sa kanila, can you imagine, kung wala kayo sa Panginoon, ano kaya ang pinagkakaabalahan ninyo? Tama? Kung wala tayo sa Panginoon, ano kaya ang importante sa atin? Kung wala tayo sa Panginoon, ano kaya ang ginagawa natin? Pero yan po ang problem with the natural man. He does not value God because basically he is spiritually dead. He is incapable spiritually. Wala sa kanya ang kakayahan na ang Diyos po ay parangalan. Now, tingnan naman natin yung taong kumilala sa Panginoon, referred to as the Bible, in the Bible as the spiritual man. So ano bang description? Tingnan niyo yung kaibahan. 1 Corinthians 2:15-16. Those who are spiritual can evaluate all things, but they themselves cannot be evaluated by others. 16. For who can know the Lord's thoughts? Who knows enough to teach him? But we understand these things, for we have the mind of Christ. So ang sino mang na kay Kristo, dapat nagpapahalaga sa mga bagay na mahalaga kay Kristo. Naintindihan po natin? Kasi doon tayo hahatulan eh. Kailangan matutunan nating pahalagahan ang mga bagay na mahalaga sa ating Panginoon. Nagkakaroon po tayo ng struggle the moment na yung mahalaga sa Panginoon ay hindi natin pinapahalagahan, pero nagsusumikap tayo maging mananampalataya. Diyan pumapasok yung problema eh. Kailangan po may alignment ng puso natin sa Panginoon. Tingnan niyo yung description. Yung spiritual man is able to discern all things. Ibig sabihin po ng word na discern, nalalaman yung tama sa mali at napipili yung tama sa mali. Okay? Alam niyo ba na sa panahon natin ngayon, isang malaking problema po yung tungkol sa tama? Nakakalito eh. Kasi may mga bagay na mali, pero nile-label ng mundo na tama. May mga bagay na mali, pero dahil ginagawa ng nakakarami, parang mas nakakahiya gumawa ng tama. Nararanasan nyo? Di ba? Halimbawa, pagka kayo hubay nasa church, kayo ba'y nagpe-pray? At least may 3, no? Ayan. Ulitin natin, baka hindi lang nadinig. Kayo hubay nagpe-pray pagkakain? Ayan, nadagdagan na. Yung napakadali pag nasa church, pag nasa labas, challenging, di ba? Lalo na pag ang nakapaligid sa iyo ay puro hindi mananampalataya. Napansin nyo, simpleng bagay. Pag nasa church, minsan pati yung mga namatay na, pinagpipray pa, no? Yung mga namatay na kung ano-anong presidente nung araw, no? Pinagpapasalamat pa sa Panginoon. Pero ang sinasabi ko po, dito walang kamatayang prayer. Pero pag tayo po ay nasa mga kanikanyang lugar, pansinin mo, ang hirap eh. Bakit? Kasi po, iba ang values doon. Yan ang problem. At namumuhay tayo sa mundo na kung saan ang values ng mundo ay iba sa values natin. So yung taong na kay Kristo, alam niya, kahit ano pang itawag ng mundo, kahit ano pang tingin ng mundo, alam niya ang pamantayan ng Diyos at malinaw sa Kanya na yun po ang dapat sundin. So ang nangyayari po, secondly, he is not understood by the natural man. So kung kayo po ay inuusig, kinukutya, pinagtatawanan ng mga taong walang pagkakilala sa Panginoon, okay lang. Bakit? Kasi ultimately, hindi naman tayo sa kanila mananagot. Tama? Okay lang yon, natural lang yon. Bakit? Dahil hindi nila maintindihan. Naalala ko po nung ako'y nagpastor, hindi po ako gumraduate sa high school na ang nasa isip magpapastor. So after po namin gumraduate, several years, nag-seminary po ako at later on nagpapastor. Naalala ko po, during my seminary years, nagyaya po ng reunion yung mga classmate ko ng high school. Naalala nyo ba yung mga meeting o yung mga pag-uusap pagka kayo po ay bagong graduate sa high school, nasa college? Na-imagine nyo, pag nakita-kita, anong mga tanungan? Ano ng course mo, tama?
nakailang shift ka na, ay, huwag naman. Ano nang pinagkakaabalahan, anong plano mong trabaho, mga ganyan ang tanong eh. So tinanong ako, saang school ka? Sabi ko sa Phoebias. Phoebias po yung seminary. Ano yun? Saan yun? No? Anong course mo? Sabi ko, theology. Ano yun? Hindi lang maintindihan. At para sa kanila, isang malaking question mark. Anong gagawin mo sa sarili mo? Bakit ka nandyan? Pero ang nakakatawa po, yung hindi maintindihan ng hindi mananampalataya, pag ang nakaalam naman na magpapastor ako ay yung mga taga-church, sila naman, praise the Lord, at ikaw ay maglilingkod. Nakita niyo yung kaibahan ng values? So kinakailangan nating maunawaan, tayo po'y namumuhay sa mundong ito na karamihan po ay natural, and if you are in Christ, then you're a spiritual person. At hindi lahat ng pinapahalagahan natin ay mahalaga sa kanila, kaya ang resulta kadalasan may persecution, merong mambabash po sa atin, merong matatawa sa atin, merong hindi maintindihan ng pinapahalagahan natin. Bakit? Because the spiritual man has the mind and spirit of Christ. Kaya ang mahalaga at naiisip natin, mga bagay na importante sa Diyos. So you have the natural man, you have the spiritual man, pero meron pong mistiso. Ang tawag natin, the carnal man. Okay? Ano ba yung carnal? Ito po yung nakakilala sa Panginoon, pero ang problema, yung values niya mali. At dito papasok yung accountability sa Diyos. Tandaan nyo yung natural man has no relationship with Jesus. Spiritual man received Jesus Christ as Savior and Lord and is walking faithfully in the Lord. Yung pong carnal, ito po yung mga mananampalataya, pero ang problema po, hindi lumalago. At ito yung minomotivate ni Apostle Paul sa Corinthians. Ang sinasabi niya, mga Kristiyano na kayo, kaya dapat ganito ang pamumuhay. Nasa Panginoon na tayo, kaya dapat may pagbabago. Sa maraming pagkakataon binigyang diin. Halimbawa po sa Romans 12:1. Ang sabi niya, tayo po ay nasa Panginoon, so offer your bodies as a living sacrifice. Bakit? Dahil nasa Panginoon ka, ialay mo ang sarili mo sa Panginoon. Ang ibig sabihin po nito, hindi yan suggestion. Hindi po yan isang opinion, kundi ang sinasabi niya, ngayong na kay Kristo ka, ito ang nararapat na pamumuhay. Sa Ephesians chapter 4, verse 1, iba naman po ang ginamit. Ang sinabi naman po doon, bilang isang bilanggo kay Kristo, ang sabi ni Apostle Paul, mamuhay kayo kagaya ng nararapat sa isang nasa Panginoon. Ano ba yung kagaya ng nararapat? Ano ba yung karapat-dapat na pamumuhay sa isang mananampalataya? Yun ang challenge. Ang problema nung sinulat itong aklat ng Korinto, 1st and 2nd, mga Kristiyano supposed to be, pero ang problema, ang pinapahalagahan nila, hindi yung mahalaga sa Diyos. Tingnan nyo ang description. Ang sabi po rito sa 1 Corinthians 3, 1-4. Dear brothers and sisters, when I was with you, I could not talk to you as I would to spiritual people. I had to talk as though you belong to this world or as though you were infants in the Christian life. Tingnan niyo po yun. Nandyan ako, pero kung kausapin ko kayo, para kayong wala sa Panginoon o bata pa sa pananampalataya. Imagine mo yun, hindi ko kayo makausap ng ka-level ng isang mananampalatayang malago. It was a rebuke. Sapagkat sinasabi ni Apostle Paul, supposed to be, malago na kayo sa Panginoon. Pero bakit hanggang ngayon, ganyan pa rin? Sa Hebrews, nabanggit din yan chapter 5 onwards, ang sinasabi po roon, nakakalungkot na mga mananampalataya na, pero ang sabi niya, yung mga inaaral pa rin natin are the elementary things. Alam mong ibig sabihin nun? Yung dapat automatic na, sa'yo struggle pa. Sa Amerika, nagkaroon po ng survey, lumalabas na marami sa mga nagpupunta sa church, alam niyo ang struggle po nila? It's not even serving God. Ang struggle nila is not service, it's not ministry. Ang struggle ng mas marami, alam niyo kung ano? To be faithful in attending. Attendance pa lang struggle na. Paano ka pa maglilingkod? Naintindihan natin? Yung pinaka-basic, hindi mo pa ma-finalize, para bang linggo-linggo kailangan mo pa mag-isip kung magsisimba ka o hindi. Dapat automatic na yon. Amen? 4 lang ang sumang-ayon. Pero hindi ba? Kung ang tagal mo ng Kristiyano, hanggang ngayon yun pa rin ang struggle mo, na para bang ang mahalaga lang ay attendance, ay kapatid, may problema.
Sapagkat pinaka-basic yun eh. Dapat yung problema natin, nagne-next level din habang tayo po ay naglilingkod. Kaya sabi ni Apostle Paul, tagal nyo ng Kristiyano, pero kung kausapin ko kayo, para kayong mga wala sa Panginoon or bata pa sa pananampalataya. Verse 2, I had to feed you with milk, not with solid food. Bakit daw? Because you were not ready for anything stronger and you still aren't ready. Tingnan nyo po ang sinasabi. Bakit daw? Anong ebidensya? Ito, mabigat. For you are still controlled by your sinful nature. You are jealous of one another, quarrel with each other. Doesn't that prove you are controlled by your sinful nature? Aren't you living like people of the world? When one of you says, I am a follower of Paul, another says, I follow Apollos, aren't you acting just like people of the world? Tingnan niyo po yung naging problema. Sila yung nagpapahina sa iglesia. Yung natural man, maintindihan mo kasi wala siyang kaugnayan sa Panginoon. Ang mahirap intindihin yung karnal. Bakit? Nasa Panginoon pero ang pamumuhay parang wala sa Panginoon. Nasa Panginoon pero ang pinapahalagahan yung mga bagay na hindi importante sa Diyos. Nasa Panginoon pero ang pinaglalaanan yung mga bagay na hindi mahalaga sa ating Diyos. So it's time to evaluate, mga kapatid. Eventually we will be accountable to the Lord. At ang tanong, pinahalagahan mo ba ang mga bagay na sa akin ay mahalaga? Di ba? The Lord will not tell you, well done, good and rich servant, or well done, good and achiever servant, achiever in the eyes of the world. No. Well done, good and what? Faithful. Faithful to what? Faithful to the task given to us by God. Kaya ang challenge po rito is to see paano ba tayo mamumuhay ng karapat-dapat. So yung carnal man is described in several ways. One, he is not matured spiritually. Basahin natin. He is not matured spiritually. Alam mo, nakakatakot yung immaturity. Yung aming panganay, in-enroll namin sa Kumon. Alam niyo yung Kumon? Nung araw, wala namang ganun, ano? Common sense lang, okay na tayo. Kumon pa, no? Anyway, dinala namin. In-explain nung orientation, sabi niya, Sir, ma'am, kausap kami ng wife ko, tsaka yung ibang mga parents. Mag-i-start po tayo, madali, hihirap, madali, hihirap, madali, hihirap. Okay, so nakikinig ako. Anong point kaya nito, no? Baka intuition, pahirap lang ng pahirap, hindi dumadali. And then he explained. Sabi niya, kasi ganito po yan. Ito yung level ng anak nyo, mag-start tayo with pinaka-basic. So kumbaga, yung anak mo, nag-multiply na in division, pero yung ituturo is 1 plus 1. Sobrang basic, so sobrang dali. Pero sabi niya, hihirap kasi iaakit natin yung lesson. So pag yung lesson, kapantay na ng anak nyo, mahirapan na siya. So kaya kami nandito, para turuan siya ng mas mataas na level ng solving problems, na problem solving. So anyway, pag tumaas yung kakayahan niya, magiging madali ulit. You get the point? And then, iaakit na naman yung level of difficulty. Pag nag-abot na naman yung lesson sa kanyang kakayahan, mahirap na ulit. Tama? Pero anong gagawin? Ite-train siya ulit para tumaas yung capacity. So in other words, things will not become easy because you are removing problems. Things become easy because you are maturing. Naintindihan natin? Yun po yun eh. Kaya marami, ang sinasabi nga ni Apostle Paul, yung immaturity ninyo, naging limitation ninyo. Ang dami pa sanang pwedeng matutunan, ang dami pang pwedeng malaman, ang dami pang pwedeng mangyari, but because you do not invest, you do not focus, you do not allow yourself to be matured spiritually, you are creating limitations for your life. Can you imagine? Ano yung pwedeng mangyari sa buhay nyo? Sino may mga anak dito? Taas nga kamay. Naalala nyo yung hawak nyo yung anak nyo nung maliit pa? Tama? Lalo na yung panganay, no? Kasi usually yung panganay, may pangarap ka, yung pangalawa, ay, pinanganak na, okay na yun. Hindi, biro lang, ho. Pangalawa kasi ako, yun ang biroan namin sa pamilya. Hindi ba, yung hawak-hawak mo yung anak mo, pag maliit pa, ang daming pangarap eh, tama? Iniisip mo, naku, ito, matalino ito, magiging doktor ito attorney, ito mahina ulo, magpapastor. Ay, hindi. Kawawa naman, no? Wag ganon. Pero ang point po, hindi mo may pangarap tayo, pero alam natin na kahit maganda ang pangarap, kahit nagsisikap kayo para matupad ang pangarap, may mga desisyon yung anak. Tama?
And sometimes, yung pinangarap at saka yung desisyon, hindi nag-a-align. Kaya what could be never happens. Bakit? Because of the wrong choices na ginagawa. Yan din madalas sa mga mananampalataya. Ang ganda ng pangarap ng Panginoon, I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good, not for disaster, to give you a future and a hope. Ang ganda eh. Sa Ephesians chapter 3, ang ganda ng description. Sabi doon, no eye can see, no mind can imagine what God has prepared. Can you imagine yung plano na yun? Di ba? Talagang hindi natin kayang abutin. Pero ang problem po, yung immaturity creates limitation. Ang daming paggagamitan, kaya lang immature tayo, so hindi natin mararating. Foundation determines potential. So maturity is important because it strengthens your foundation. So ito yung problem. He is not matured spiritually. He has to be fed with milk, not meat of the word. Ito ho yung mga mananampalataya na minsan choosy pagdating sa paglilingkod at pagbabasa ng Biblia. Alam niyo yung choosy? Sabihin niyo nga choosy. Alam niyo ba kung ano yung choosy? Ito kasi ang problem eh. Yung ministry, yung word na ministry, it comes from two words. The first word is diakoneo, kaya may word na deacon. It comes from that word, Greek word. Ang ibig sabihin to serve, to serve. The other word is douleo. Kung familiar sa inyo yung doulos. Ang meaning po ng douleo, translated sa English, also ministry, pero ang meaning niya originally is to serve as a slave. Yung isa is to serve, the other one to serve as a slave. So ang tanong, so what's the difference, Pastor? Ito po. Marami naglilingkod, they serve. Pero iba ho ang impact ng to serve as a slave. Bakit? Sometimes we serve, but according to our terms. Tama? Kung kailan natin gusto, paano natin gusto, saan natin gusto, sino kasama, sino paglilingkuran. People who serve that way do not mature. Bakit? Because you are still the Lord of your life. Akala natin naglilingkod, lumalago. Hindi po lahat ng naglilingkod, lumalago. Kasi kung yung paglilingkod mo ay walang lordship ng Panginoon, walang pagpapasakop, then you will never mature. Pero to serve as a slave, ang ibig sabihin po niyan, Lord, I will serve according to your terms. Naintindihan po? According to your terms. Kasi ang ine-emphasize doon, yung ministry ko is a reflection of my submission to your lordship. Yung mananampalataya na naglilingkod according to God's terms, they are the ones who mature. Bakit? Because as they serve, they submit, and as a result, they glorify the Lord. Kaya tanong ko sa inyo, kung kayo po'y naglilingkod, saan kayo doon? Yung naglilingkod pero according to your terms? Kailan ko maisipan? Saan ko gusto maglingkod? Paano? Or you serve as a slave according to God's terms? Kung ano sabihin niya. Bilang pastor, sa totoo lang ho, bilang naglilingkod sa Panginoon, hindi naman lahat ng paglilingkod gusto ko eh. Minsan ho, may tumatawag, Pastor, awatin mo yung anak ko. Bakit ho? Gusto nang mag-asawa. Hindi ko naawat, dinatuloy ang kasal. Mamaya, Pastor, awatin mo. Oh, bakit? Gusto namang maghiwalay. Aba, napakahirap na magpastor. Yung magsasama, ayaw ituloy. Yun namang nagkasama, pinapaawat ding maghiwalay. Meron pang isa. Kasama ko lang kaninang umaga yung kapatid na ito. Sabi niya, samahan mo ko, Pastor, pag-pray natin yung may sakit. Pinuntahan ko, sabi, hindi namin member pero sabi niya, yung pastor kasi nito, umuwi sa probinsya, malubha na yung sakit. So ang akala ko po, all throughout, ang nasa isip ko, ipagpe-pray para gumaling. Kasi normally ganun eh. Pastor, merong may sakit, puntahan pagpe-pray para gumaling. Ay, iba pala ito. Hindi ako na-inform. Pagdating ko doon, ang gusto niya, ipag-pray siya para kunin na siya ni Lord. Di ba? Dati-rati, pagpe-pray mo na humaba ang buhay, ngayon naman, para kunin na ni Lord. Ang problema po, pinaliwanag ko, sabi ko, hindi natin pwede ipag-pray yan. Si Lord lang ang may kalooban dyan. Amen? Ang problema, buo na yung isip niyang ganon.
Pinatawag kasi compound ho eh. Mga kapitbahay, puro kamag-anak, pinatawag lahat. Magpe-pray si pastor, ang nasa isip nila, pag sinabi kong amen, patay na siya. Pressure. Ang haba ho ng prayer, buhay pa. Okay? Kung ano-ano na hong tumatakbo sa isip ko habang nagpe-pray. No? Takpan ko kaya ng unan yung mukha. Total, nakapikit naman lahat. Eh. No? Para pag amen, ayun, patay na. Answered prayer. Hindi. Nung nag-amen po ako, alam nyo, iyakan. Hindi dumidilat yung mga katabi ko, umiiyak. Humahagulgol, ayaw tumingin kasi ang isip nila patay na. Eh buhay pa. Maya-maya habang na tumitingin yung iba, para bang nawala yung iyak, nawala yung mga maingay na umiiyak, yung mga lumuluha, para bang gustong sabihin, walang kwentang pastor ito, buhay pa. No? Nakita niyo po ba yun, di ba? Paminsan, para bang instead of asking God, Lord, what is your will? Sometimes, we impose our will. Paminsan po, kahit sa prayer natin, ganun din. Pag nagpe-pray tayo na para bang dinidikta natin lahat kay Lord na para bang, Lord, kung ano yung gusto kong mangyari, paano dapat mangyari, kailan dapat mangyari, sundin mo. Alam niyo ho ba na ako personally ay nagkaroon ng pagbabago? Dati ho, meron akong journal. Nililista ko yung mga answered prayers for the year. So wala namang masama doon. No? Kung ginagawa niyo yun, I encourage you continue. But open your mind to what I'm about to say. Alam niyo yung realization ko? Sabi ko, madaya ako eh. Dahil ang nilalagay ko lang sa journal, yung prayers na sinagot, sang-ayon sa gusto ko. You realize the point? God can say no to your prayer, and no is also an answer. Tama? God can say wait, and wait is an answer. God can say, this is better, and God's this is better is also an answer. Tama? Kaya lang, yung nililista lang natin, yung sinasagot sang-ayon sa gusto natin. Pag hindi sinagot sa gusto natin, minsan may nagtanong sa akin, Pastor, bakit kaya si Lord hindi pa sinasagot yung prayer? Ano kaya nangyari, Pastor? Sabi ko sa kanya, baka sinagot ka na, hindi mo lang nagustuhan yung sagot. Nangyayari? Siyempre wala dito, di ba? Walang aamin. Pero nangyari yun. Nangyayari yun, yun ang problema natin. So, ibig sabihin po, yung carnal man is always about his or her agenda. Maglingkod man siya according to my terms. Manalangin man siya according to my agenda. Yan ang problem sa carnal man. Puro yung issue niya, puro yung kanyang gusto. Kaya ang naging resulta po, nung church na yon, although they were serving, nagkaroon ng division. Yung Corinthian church, if you read about the Corinthian church, ang isa pong nag-stand out doon ay division. So how did Apostle Paul address the issue? Paano niya tinuruan yung mga mananampalataya to become more responsible? Ang isa pong pang-motivate ni Apostle Paul is the judgment of Christ. Paalala niya sa mga mananampalataya, ultimately, we will be accountable to the Lord. So kung nasa Panginoon, we will experience resurrection. Pero pag tayo po ay na-resurrect, anong mangyayari sa mananampalataya? Take note, dalawang klase ng judgment. If you are not in Christ, you don't have a relationship with Him, sa Great White Throne Judgment at impyerno kakahantungan. If you are in Christ, ang tawag nila ay bima or awarding. Di ba? Familiar kayo sa awarding? Lahat magmo-move up pero hindi lahat may award. Tama? So bottom line, lahat pupunta sa langit kung nasa Panginoon pero hindi lahat may award. Kaya nga ang paalala sa atin dito, when believers are resurrected in heaven, nandun tayo, we will be judged for our works, not to be thrown to hell, pero tayo po'y hahatulan so that we will be given rewards. So sin is not in view at this judgment, as that was paid for by Christ. Binayaran na niya yun hindi yun ang issue. Ang issue rito is what? Faithfulness in Christian service. Kaya sinasabi ni Apostle Paul, yung judgment seat of Christ, Christ being our judge, should motivate us to serve well. Kasi tayo bilang mga mananampalataya, almost 3 decades na po akong nagpapastor officially sa aming church. Add to that the years before that church, more than 3 decades na po. Hindi halata, no? Mukhang 5 decades na. Nakakatanda ang pagpapastor. Hindi po, biro lang. Pero kaya ko po sinasabi yan, mga kapatid, marami na akong narinig. Bakit tumigil? Natisod kay ganito. Nagtampo kay ganito. Na-discourage kay ganito. Alam mo,
hindi ka naman kay ganito mananagot. Kay Lord eh. Tama? So kahit anong turo mo, siya kasi, ito kasi, yung kasi, natisod ako kay ganito. It does not matter. Because ultimately, it is to God that you will be accountable. Kaya po huwag nyo nang isipin nyo, kung nasaktan ka nito, maglingkod ka. Dahil siya may pananagutan sa Diyos, ikaw din sa Panginoon may pananagutan. Maliwanag po. Kaya ang issue talaga is faithfulness. So, selfish works or those done with wrong motives will be burned up. Pinaliwanag yan sa 1 Corinthians chapter 3. Sabi niya, habang gumagawa, may dalawang uri ng mga materyales. May gagawa na ang gagamitin po ay wood, hay, or stubble, or straw. Sa ibang translation, mga bagay na nasusunog. Yung isa naman, ang gagamitin nila is gold, silver, and precious stones. Mga bagay na hindi nasusunog. So, anong ibig sabihin? Pag humarap tayo sa Panginoon, lahat ng ginawa natin, susubukin at sabi po roon, the builder himself will survive, but similar to a person who has gone through fire. Ibig sabihin, parang nasunugan. Kasi walang naging silbi yung paglilingkod because it was not done according to God's standard. Kaya ang challenge po, alalahanin natin, may pananagutan tayo sa Panginoon. Isipin po natin yan. I remember many years ago, nag-apply po ako ng visa papuntang US. Alam mo yung feeling na, yung mga nag-apply, naranasan nyo na yun, yung ini-interview ka na. Yung ini-interview nasa harap mo, yung tenga mo parang gustong tumupi, no? Nakikinig. Ano yung tatanong? Ano yung isasagot? Paano ko haharapin? Di ba? Tapos habang ini-interview ka, inihintay mo na lang kung okay o denied. Alam mo yung feeling na kabado ka pag nandun ka kasi hindi mo alam kung ano magiging resulta eh. Marami po sa mga mananampalataya, hindi iniisip yung pananagutan. Kasi feeling natin, malayo pa yan. But ang reality po, the life you're living now will contribute to what will happen when the judgment comes. Yung faithfulness mo ngayon matters to God. Tingnan natin ang tatlong paalala from 2 Corinthians chapter 5. The first one is the temporary nature of life on earth. Maraming implikasyon. Kasi ang ibig sabihin po nito, paalala sa atin, na hindi tayo magtatagal sa mundong ito. Kaya nga ang sabi, verse 1, "For we know that when this earthly tent we live in is taken down, that is when we die and leave this earthly body, we will have a house in heaven, an eternal body made for us by God Himself and not by human hands." So, una, this should remind us, kung meron pong paghihirap sa mundo, it is only temporary. Kaya kung sakali po na nakaka-discourage na ang mga nangyayari sa mundo, this is not our permanent dwelling place. And I praise the Lord for that. Lalo na pag nagkakaedad na kayo, hindi ba? Ako minsan iniisip ko may kasabihan na life begins at 40. Pero ang napatunayan ko po, maintenance begins at 40. Yun ang totoo. At ang mahirap na partiho ng maintenance, hindi kumukonti. Dumadami. Kahit saan dako ka maparoon, dala-dala mo. No? Kababakasyon lang ho namin. Paano ko malalaman pag malapit ng umuwi? Pag paubos na yung maintenance. Kung mauubos na, uuwi na tayo. Para bang pag ang nilulook forward mo na lang ba ay pa-deteriorate ka na ng pa-deteriorate? Hindi ho ba? Kung nung araw ang lakas-lakas mo, yung simpleng aakyat dyan, madali lang. Ngayon, pag may nahulog na barya, kino-compute mo, sulit pa ba pulutin, di ba? Magkano yung arthro? Magkano yung alaksan? Parang kung maliit lang, mas mahal pa yung gamot, wag na lang, no? Blessing na lang sa ibang tao. Pag gano'n na ho kayo mag-isip, welcome to the club. Yan ang buhay natin. Pero reminder, parang iniisip ko kung walang langit, di ba? Parang ano to? Naghihintay ka na lang na unti-unti, deteriorate, and later on you die and go to hell? Mas lalong masahol. But because we are in Christ, yes, temporary ang buhay, but we look forward to something better. And that is life with Jesus. Yung katawang mahina, namamatay, nagkakasakit, will be replaced by a body that is suited for heaven. And praise the Lord for that. Kaya ang paalala po sa atin dito, dahil temporary ang buhay sa mundo, huwag tayong kumapit sa mga bagay dito. It will not give you security.
generation natin na patunayan natin yan. Anything can change anytime. Pandemic. Ngayon yung crisis sa Iran. Tama? Anything can change. Ang tindi nga ng generation natin, ang lulupit ng mga pinagdaanan natin eh. Di ba? Ang titindi. Para bang pag nagkwento tayo later on, parang sobrang, naku, matindi yung pinagdaanan namin. Para tayong sobrang tanda na pag nagkwento sa next generation. Sa dami ng pinagdaanan natin just this past 6 years. Can you imagine? Now, kung wala ho tayong tinatanaw na better life ahead, then it leads to discouragement. Also reminds us na walang temporal na bagay ang magbibigay sa iyo ng kasiguraduhan at kapayapaan. It is only found in the Lord. Ang problema ho, minsan, masyado tayong naa-attach sa mga bagay sa mundong ito. Nung Holy Week, I spoke in a camp, so nasa hotel. Ang kagandahan po, Anli Lounge yung hotel. Ibig sabihin, gusto mong magmerienda, akit ka lang doon. Anli. Pastor, kain lang kayo dyan. Ako, sarap naman. Ako, misis ko, pagod na ako kakakain sa baba. Doon naman tayo kumain sa taas. Okay. Parang dalawa lang yung choice, no? Kung saan kakain. Eto na. Pag uwi sa bahay, balik sa reality. Walang makain sa taas. Walang makain sa baba. Kaya para bang sinasabi ko sa mga anak ko, pansamantala lang yon, wag yung kapitan. Okay? Dahil hindi yun ang totoo. Tama? Sometimes tayo po para bang namumuhay tayo na para bang ang totoong buhay natin dito. Kaya pag dito na yanig tayo, yanig na tayo. Pag dito wala ng pag-asa, wala ng pag-asa. Hindi po. It's only temporary. And we look forward to our life in heaven. Amen? Now, pangalawang reality po is the eternal consequences of our choices on earth. Kailangan po nating alalahanin na anumang ginagawa natin dito, may epekto sa ating life in eternity. Now, sinabi ko na kanina, una sa lahat, kailangan may relationship kay Jesus. Alam niyo ba ibig sabihin relationship kay Jesus? It means that you accept Him as Savior and Lord. Let me show you how. Naalala ko po nung minsan may kinasal ako. For some reason, na-orient ko naman na paliwanagan ko na ito yung takbo ng programa, tatanungin kayo ng pastor, at sasagot kayo ng I do. For some reason, nakalimutan yung I do. Dalawa kami nagkakasal, tinanong nung kasama ko, ayaw sumagot. Sabi ko, tutuloy pa kaya? No? O magbabalot na tayo ng mga pang take out? Sabi ko, I do. Marami palang nakarinig. Kaya nung natapos yung kasal, ang sabi, kami daw yung nakasal. Siya ako yung nag-I do. Pero try to imagine, nasa kasal kayo, yung ikakasal hindi nag-I do. What do you think will happen? Isipin nyo lang, hindi nag-I do. Itutuloy? Wala na, tama? 2 words, 2 short words, but very powerful. Yung I do, napakaiksing mga salita. Pero napaka makapangyarihan because it brings you into a relationship. Because a relationship is an agreement. Kahit alam mo na mahal ka ng Diyos, if you don't say I do to God, then you are not in a relationship with Him. Alam mo lang na mahal ka niya. So ang question, tinanggap mo na ba talaga siya sa iyong buhay? Nag-I do ka ba? Abay, kung duda ka, kailan mo pa mag-I do? Imagine Kaya sinasabi ng Bible, if you accept, if you believe, it's equivalent to saying, I do. At gaano kahalaga yon? That in a wedding, kahit isa dun sa dalawang tao na yon na kinakasal, will not say, I do, walang kasal, walang itutuloy. Bakit? Dahil walang agreement. You get the point? And if you are a Christian, kinakailangan magpakasipag. Kaya nga sabi dito, ang ganda nung pinaliwanag ni Apostle Paul. Sabi niya sa atin sa verse 8, yes, we are fully confident and we would rather be away from these earthly bodies, for then we will be at home with the Lord. So whether we are here in this body or away from this body, our goal is to please Him. Mamuhay tayo na iniisip yung consequences pagdating sa langit. Because time is running out.
Yan po ang reality. It's either dumating ang Panginoon or mauna tayo mamatay before He comes. But the bottom line is, the time is now. Be faithful to God. And then lastly, the permanent blessings of life in heaven. Alam nyo, ito yung napakaganda because Jesus paid the price. Ang sabi po doon sa John 14, "In my Father's house are many rooms. I have prepared one for you." Wow, di ba? Ang sarap nung kaisipan na yun, na merong inihandang lugar ang Panginoon para sa atin. At yan po'y sa langit. Pag tayo po ay na kay Kristo, darating siya, pero sa halip na matakot tayo sa kanyang pagdating, dapat may kagalakan nga tayo Maraming mga mananampalataya, alam nyo, dahil sa mga gera nangyayari ngayon, Pastor, matatakot na ba tayo? Pastor, kakabahan na ba tayo? Bakit? Kasi parang senyalis na babalik na ang Panginoon. Bakit ka naman matatakot sa pagbabalik ng Panginoon? Tama? Kasi kung babalik ang Panginoon at nasa Panginoon ka, it should be a reason for joy. It should remind you of your great hope. Bakit? Susunduin na tayo. Pupunta na tayo sa langit. Amen? Parang hindi kayo sigurado at parang ako lang yung excited. Amen ho ba? Amen. Minsan nag-speak ako sa patay, parang kayo din Sabi ko sa kanila, sinong gustong pumunta sa langit? Taas na lahat nagtaas ng kamay. Sinong gustong mauna? Wala na. Hindi daw nagmamadali. Pero alam niyo po, when you look forward to the realities of heaven, it gives you peace and hope. It reminds you that there is a place that is unaffected by the problems of this world. It reminds you that you will be forever in the presence of God. Psalm 23, nabanggit kanina ng ating song leader. Encouragement niya. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. Hindi ba? Binanggit niya yung experiences. Walking in the valley of the shadow of death, I will not be afraid, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. So anong idea nun? Pag nasa presensya tayo ng Panginoon, wala na po yung problema. Because the glory of the Lord will dominate and it will give peace to our hearts. Kaya mga kapatid, let me go back to the statement I said earlier. What matters to you truly bothers you. Kung ano ang tunay na mahalaga sa iyo, yun ang umaapekto sa iyo. So ang question is this, apektado ka ba ng katotohanan na babalik ang Panginoon? So how are you living your life? Kung mas malaki problema natin because of the temporary things, kapatid, temporary things are not meant to give you permanent security. Our hope is in God. When we say that God is our judge, for a believer, it is good news. Because the person who died on the cross to pay for our sins will come back later on, not as our Savior, but as our judge. And praise God, because of Him, we are sure of heaven. Reminder din sa atin ito, and motivation, live your life faithfully. Faithfully. Serve God. Not according to your terms, but according to His terms. Just be faithful. And when the time comes, you will meet Him face to face. And may the Lord give us His favor and tell us, well done, good and faithful servant. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa paalalang ito na madalas, totoo, kami po ay nababagabag ng mga bagay na pansamantala, mga bagay na lilipas, mas pinoproblema namin ito kaysa sa katotohanang balang araw kayo po ay babalik at hahatol. Kaya nawa ang aming pag-aaral ay magpaalala sa amin na itama ang aming mga pinapahalagahan. To value the things that are important to you. To give importance to things that are important to you, Lord. And if right now we are not giving importance to what matters to you, check our hearts. Itama niyo po ang aming mga puso. Sapagkat karamihan ng aming pinoproblema ay yung tunay na mahalaga sa amin. So help us, Lord, not to be devastated by temporary things, but to be given hope because of permanent and eternal things that you have promised and that will surely happen because you are faithful. We ask all these things in the name of Jesus. Amen. Amen.
Salamat sa Panginoon sa napakagandang paalala sa atin sa umagang ito. Na tunay nga, ang buhay natin bilang mananampalataya ay haharap sa pagbabalik ng Panginoong Jesus isang araw. And we will be held accountable. All of us. Sana po ito po yung katotohanan na gumabay sa atin sa kasalukuyan kung paano po natin ito gugugulin. Purihin ang Panginoon sa pag-asa na mayroon tayo sa Kanya, sa kasiguraduhan ng ating kaligtasan. Subalit sana nga po, sa ating pananampalataya tayo'y lumago. Siguro ang nakakatakot na mangyari sa atin is that we become the carnal man. That we are in Christ, but we are not growing and we are not progressing in our walk with the Lord. Tayo po'y umawit ng response song of fully surrendering to the Lord. Tayo po'y magsitayo at kilalanin siya bilang rightful judge who is alone, worthy, who is alone, all-powerful, and just. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're the only God whose power none can contend. You're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. You are God, that's just the way it is. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are.
Praise God for today's reminder that Jesus is our rightful judge, to whom everyone is accountable. Bilang tagasunod ni Jesus, napakahalaga po ang bawat iniisip, sinasabi at ginagawa natin ay ginagabayan ng katotohanang mananagot tayo sa Kanya ayon sa Kanyang katwiran at katotohanan. Let us respond responsibly to His command and teaching, and so get to enjoy the blessings and rewards that comes with obedience in a rightful relationship with Christ. May we spared from the wrath of God and wage of sin. Let us wisely choose humility and repentance over living accordance to the flesh. So thank you, Pastor Jebo Bansuelo, for being God's anointed mouthpiece for us today. You have encouraged us to live out life testimonies that please God and reflect His image as we journey on ever growing in our understanding of who Jesus is. So our warmest welcome to everyone here present, especially the first-timer. Mainit na pagbati po sa mga nakasama natin sa pagsamba sa umagang ito, maging kayong nasa online. Malugod po namin kayong inaanyayahan na magpapatuloy na lumago sa pananampalataya sa pagsamba, kasama namin linggo-linggo. We enjoin everyone to be part of a We Group Life Huddle where we can support one another, mature spiritually in loving accountability. Also, we invite Sunday worshiper to come earlier, study the Word at our adult Bibles class starting at 7:45 a.m. to 8:45 at our Welcome Hub. Dito po natin inaaral ang buong Biblia na maingat na pagtuturo ng ating butihing elders at pastor. We are currently studying the book of 1 Samuel. Ang aming palagiang panalangin at panawagan sa lahat upang maglingkod sa atin ang angkop niyong ministeryo. Sa ushering po, o sa tech team, sa praise and worship, at sa Clay Kids Sunday School, or as prayer warriors. So, tumayo na po lahat para umawitin ang ating doksology. Muli, nagpapasalamat kami sa umagang ito sa iyong salita. At ganoon na rin, Lord, sa pagpapadala sa pamamagitan ng iyong naglilingkod na si Pastor Jebo. Naway patuloy mo rin gabayan ang kanyang buhay, ang kanyang ministeryo. Salamat, Panginoon, sa mensahe. At naway ito'y patuloy na aming isabuhay. Especially na makita namin ang mga aral at ganoon na rin ang aming
bilang mananampalataya na kami ay mayroong pananagutan hindi sa gobyerno, hindi sa kapatiran, kundi sa Panginoong Jesus. Naway sa aming pamumuhay na patuloy nga itong maging gabay. At ganoon na rin, Panginoon, kung meron man sa amin na gaya ng inilarawan ng iyong mensahero, ng iyong naglilingkod, na ang Panginoong Jesus ay ipinako sa krus dahil ang iyong pagmamahal. Ngunit kailangan tumugon ang isang tao upang magkaroon ng relasyon. At naway kung meron man sa amin dito na yes, napakinggan niya, ngunit nag-aatubili, nag-aalinlangan, naway sa umagang ito ay siya'y magsabi ng I do. At ganoon na rin, Panginoon, sa amin, kung meron man sa amin na namumuhay, na pinilarawan na isang carnal na mananampalataya, humihingi po kami ng kapatawaran at naway makita at naway ipamuhay namin tunay ang buhay na iyong ibinigay sa amin na kay Kristo. At patuloy kami, Panginoon, sa aming paghayo na gamitin ang aming buhay na siyang nagniningning sa panahon ng krisis upang ang tao ay makita na merong pag-asa at tanungin kami kung bakit kami hindi balisa sa panahon ng ganitong crisis dahil kami ay may pag-asa at naway na aming maibahagi ang pag-asang ito na si Kristo Jesus. Salamat, Panginoon, sa umagang ito at sa aming paghayo. Naway ang iyong paglingkod na magkaroon ng favor as He dismiss your people. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May He continue to lift up His countenance on you and give you peace. In the triune God, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. Amen. Our Sunday service now ends here, but let it be not our worship, witnessing and winning or disciple for Christ. So let us charge on to the week ahead faithfully, serving our Savior and Lord Jesus Christ. So magkristo, mustahan po muna at magka-fellowship po tayo muna bago maghiwalay. Godspeed everyone.